Mas picture ka. So, sabi ni Sir Josh, huwag muna daw umuwi. Mamaya, pagkatapos na ako, i-class natin. Kapag sayo lang sayo natin sa ano, sa ano yan. Isa lang din yung mga Susunod pa yung costume ang practice. sayo lang. Mamaya. Kasi ni Mother. Yan. So, para sa uling pagkakataon, last meeting natin ngayon. Here, tapos, teacher Doreen, at kasama ko si teacher Dana para i-describe or para aralan natin yung last lesson natin. Pero bago yun, ay meron tayong kumain ng kailangan, alalahanan, or tandaan sa ating araw. Una ay, kahit na last day na ngayon at marapit na ang uwian, ay saan na, maging aktibo pa rin tayo sa mga gawain at ating kaibigan. At sa pagiging aktibo, hindi lang basta-basta nagtataas or nagsasalita, dapat magtaas tayo ng kamay, yung tayo ma-acknowledge, teacher, at saka tayo magsalita. Ikatlo, sa pagbabahagi ng klase ay kailangan patandaan nyo na malaya kayong mag-share ng inyong mga opinions, ng inyong mga experiences, as long as nagiging maingat tayo sa mga salita, pinibitaw. At mapuli, para sa lahat ay kapag may nagbabahagi ng class natin ay kailangan na makinig tayo ng may pag-asa at pag-unawa sa kanyang ibinabahan. Naiintindihan mo ba? Opo. Para sa una nating activity, yan, yung ang title ay Double Talk. So, bago tayo pumunta sa mga lessons, testingin mo na ng teacher yung drawing or yung drawing, yung talent niya sa pag-drawing. Marunong mo kayo mag-drawing? So, exercise, si marunong mag-drawing, pero hindi lang ang gagawin natin sa activity. So, sa activity ay, in hours sa drawing nyo, yung favorite known family member. Yung pala. What if pili lang tayo ng isang kasi bilang kapag-gusto. Tapos, meron dun sa ating worksheet, sasagutin niyo yung may meron sa ating worksheet, teacher, pakita mo nga sa screen. Ayan. So, sa una, sa taas na box, ito may ilalagay yung drawing. Tapos, sa baba, sasagutin niyo yung tanong na, teacher, pakita mo nga. Ano mga salita o kilos ang gusto mo narinig o nararanasan mula sa kanya or dun sa knowing member, kay family member, na pag nararamdaman nyo na mahal kayo ng tao. Naintindihan nyo yung gagawin? Ano ko ba? Sige nga, si Ian, pakiulit nga kung gagawin natin. Mag-drawing mo yan sa paborito mong family member. Tapos sa baba, susunod mo po yung talaga bang sa ano po yung gusto mo narinig mo na sa kanila. Para mo sa'yo naman sa Nakikinig naman pa. Meron kayong Ang init eh, grabe. Mara, hindi gumagana electric fan. Mainit sa ulan. Hindi kayo boxing. Hindi ko na kaya. Okay.
Pagkatapos, natawag sa student para mag-share. Pwede i-edit sa tanong, pwede mag-publish, pwede i-meet, pwede family member. Video pa ba ako ito? Sige, Pete. Yung video pa ako. Alaga? Sige, kung family member ba yan? Hindi sa ganito ko naman ito. Hindi na Dalawa? ang English yung dati. Hindi ka ba makapili sa dalawa? Lolo at lolo. Sige. Basta mag-drawing mo, meron kayong 3 minutes na lang. Pwede na. Pwede po bigyan sa parang sa hindi malinis sa mga natin. Sa pamilya. Sige. Init, grabe. Last 1 minute, 30 seconds. Pero 1 minute na lang ha. Last 1 minute. Mahirap ang pumili ng family member. Opo. Tingnan natin mamaya sa share. Last 10 seconds. Finalize nyo na. Ayan, o. Tapos na. Let's down. Sige, tuloy ako pahinga. Meron ba gusto mag-volunteer? Yes. Sige. Sige.
Go guys. Pakita mo sa klase. Walang mga kasi family member na yan. Gusto nyo ba ina-ask yung mga pamilya nyo? Hindi po! Siya po ang hindi po malulog. Siya po ang papa ko. Siya ay masipag. Siya ay naghihirap para kami ay makita po. Palagi ako at kami niya protektahan. Mahal na mahal siya din. So, sino rin yung pinunin mo? Si Mama. Bakit siya yung nagpipila? Bakit pa? Kasi palagi ko din po siya nakakasama. Palagi ko po kami kita kung gano'n po sa camera. Kaya gano'n siya kapagyo. Siya tindahan po namin. Overnight po namin tindahan. Siya lang po isa niya po. Nakikita ni Raven yung sakripisyo ng tatay niya. No? Ano naman yung mga salita or tunong na ginagawa ng tatay niya? Nararamdaman mo na ginagawa niya yung kasi mahal din. Palagi ko po kung hindi ako. Palagi niya po. Sinihakas niya ako. Niyaya ka na rin niya. Pero dito sa yung niyaya ka, libre. Ay, libre. Nakalibre. Ako po. So na, This one. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Vincent Rex ng Pines ay ito po ang aking gawa. Ito po si Yasmin, ang aking working po na aso. Ang ito po ang aking sasunod ng Ako, Yasmin po. Ay, ako naman nandito po ay parang sagutin pa ang kanilang tanong. Sino ang iyong iguhit? Ang aking minamahal po na aso. Bakit siya napili mong iguhit? Dahil siya po ang, nagiging tanggal po ng aking stress kung gagaling po sa mga eskwela at saka any extracurricular activities po. Ano ang mga salita o kilos gusto mo? Naririnig na nararanasan mo na sa kanya nagpaparamdam sa iyo ng pagmamahal. Tingnan mo kung paano siya ay magkakalat ng tayo. Tsaka po, kasama po, magpapakit po siya po yung ayun lang po ang aking pinapapati. Si Mama. Ito sa kanila yung drawing na. Mama niya daw. Ang salita na gusto ko na rin sa kanila ay kayo. Na nagbibigay sa akin sa tuwing Kristo ay ako pinapili. Bakit na yung napili mo ito? Bakit si Mama? Bakit yan? Ano po? Baka sa word daw yung parang ano ba na? Di ba tayo ganda sa teacher? Di ba ba? Nag-support sila tita? Ay, gusto niya na? Sige. Yung kay, ano naman na kay Tian, nararamdaman niya mahal siya ng mama niya. Yan. So, for all, yung mga words, inspiring words, tama yun. Sige, maraming salamat. Magandang hapon mga kapatid. Ang unang tanong, sino ang iyong ginuri? Ang ginuri ko rito ay ang aking kuya, na si Kuya Chad. Bakit siya ang napiling mong ginuri? Dahil siya po ang laging tumutulong sa akin sa lahat ng aspect ng akademiko man o mga gawain ba. Tinuturuan niya po ang mga bagay na hindi ko alam at tinuturuan niya rin po yung mga bagay na gusto ko alam. Ano ang mga salita ako yung gusto ko rin? Lagi niya ako chinichira sa mga problema tulad ng child gusto ko na ma-motivate ko and naging inspirational message ko yun sa akin. Kasi po, pinuforce ko na magawa ko yung mga problema ko and maging matatag na tao. Maraming salamat, Tinan, tulad ni Tian, gusto niya din nakakarinig ng mga inspiring words. Kaya tayo yan. At
So for now, yung muna tatlo kasi meron pa tayong tinitin kaya mag-umpisa tayong oras. Mag-excel? No. So today ay malalaman natin, matatapusin natin yung dalawang tanong. Yung bakit at paano. So sa bakit, tinitin natin ay yung pamilya. Kasi institusyon ng pamamahalan. At yung pangalawa naman, kung paano nakakapag-or paano inutubog ng pagmamahal sa pamilya, yung pagkatao mo, kung paano makumilos, at kung paano ka nakikipagkapwa sa mga tao. At bago matapos yung klase natin, ay magkakaroon kayo ng opportunity na i-apply yung mga natutunan nyo sa isang activity. So, ang topic natin ngayong araw ay pamilyang pagkatao ng klase institusyon ng pagmamahal. Pero bago tayo mag-dive deep doon sa ating karaniwan, ano muna yung pagkakaintindi nyo sa salitang pamilya? Ano ang pamilya? Meron ba? Sige, Sophia. Para sa akin, sa pamilya ay ang naglalarawan kung saan nagsimula lahat ng pangyayari o ang ilang atin. Tama. So, sa pamilya, dun ka nang galing. So, sa pamilya, doon nabuo yung identity mo as a person. Sino ba? Sige, Leonard. Sa akin po, ang pamilya ko ay naglalarawan niya. So, ano mo ay sila po ang itutulog sa akin ng mga bagay-bagay. So, sila po rin ang nagmamahal sa atin na pinagpili. Sila po rin ang nagpaparang sa atin ng mapakain. At sila po rin ang pagkakasama. Tama. Ano? Ang daming natutulog sa atin ng pamilya. Lahat ba tayo dito may pamilya? Ayan. So, sino pa gusto mag-sagot? Nakita ko sila yung kanina nagkasama kayo. Para sa akin po, pamilya ko ay nagsusuporta po sa akin at namamahal po sa akin. Kahit ano yung sitwasyon, kahit kadugong ko man o hindi, ang pamilya sa akin ay again parang namamahal po sa akin. Tama, ano? Sabi nga, di ba, sa kasabihan na yung pamilya, kahit nalikuran ka man ng mundo, nandyan at nandyan pa rin siya para sa inyo. Sige, last Lorenzo. Ang pamilya, ang aking palagay, ang pamilya ay ang ating tuwaran. At kung wala sila, hindi natin alam kung saan ba ang ating ginagawa. Tama, tulad ng mga kanina ng sumiyan, yung dahil sa family na buo yung identity natin. Kaya sabi ni Lorenzo, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin kung wala yung pamilya natin. Kasi walang magagay sa atin kung paano ba magiging ka. Pero ayon sa 1987 Philippine Constitution o yung batas natin, ang pamilya daw, ito daw yung tawag sa isang grupo ng tao na binubuo ng magulang at ng mga anak na pinag-isa sa pamamagitan ng marriage, birth, and adoption. So, dito sabi sa batas, grupo ng mga tao. So, kanina, di ba si Vince nagpahagi siya na yung kaso niya daw ay kinoconsider niya as family. Pero sabi na constitution or sabi ng batas natin na ang pamilya ay binubuo lamang ng mga tao. Ayan. So, sa pamilya, meron tayong traditional and modern. Yung traditional, yun yung nabanggit kanina sa batas natin na binubuo ng magulang at ng anak. Pero dahil nga lumilipas yung panahon, nag-i-evolve, ang daming mga pagbabago nangyayari sa ating lipunan, ay meron din nag-iba na or merong nagusbungan na iba't ibang klase na pamilya. At yun yung tinatawag natin modern. So, next slide, sir. Yan. So, para sa unang uri ng pamilya, meron isang uri ng pamilya sa traditional. Yun yung tinatawag natin na nuclear family. So, sa nuclear family, tulad ng nasa example, no, si Marian Rivera, binubuo ito ng nanay, tatay, at mga anak. Sunod, para naman sa unang uri ng modern family, ito yung solo parent at single parent. Meron bang nakakalit sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa? Sige, Miss. Isa lang po yung recognizing your father or single parent. Ayun, no? Pero kasi, tama yung sinabi ni Miss, no? Pero meron kasi mga tao or na pagpapalit-balit natin yung dalawang term na yun, solo parent and single parent, hindi natin namamalayan na meron pala yung pinagkaiba. Meron ibang nakakala?
Sasagutin natin yan. Meron ka gustong sumubok? Anong pinagkaiba nila? Sige, Dana. Sa solo parenting naman po, pag decision po, hindi ko pa kakagawa. Tapos nagpili mo po after po Sige, tingnan natin kung tama yung mga naging sagot niya. Next slide. So, yung solo parent, ibig sabihin, yung responsibilidad mo bilang magulang ay ikaw lang, nasa sa'yo lang mag-isa ka lang, solo ka lang. Kaya yun, so halimbawa na ito, yung pag namatay yung isang magulang, maiiwan yung isa, so ikaw na lang yung may responsibilidad na alagaan, palakuin yung anak mo. Okay, yung pagkamatay, syempre, may iwan na lang mag-isa yung isang magulang. So, sa kanya na may iwan yung buong responsibilidad ng pag-aalaga at pagpapalaki ng sila niya. Tulad din yung isang halimbawa na yung pag-aabandona o yung mga iniwan. So, iniwan, walang financial support, walang kahit anong support ang binibigay yung naiwan. So, under sila na solo parent. At yung pangatlo ay yung mga nagsusyon ng pag-anak ng mag-isa. Yung ano po ba? Ano po? Solo parent. Ayan, so mamaya alam natin yung first half, pero tulad ng nabanggit kanina ni JM na yung mga nagde-decide daw na mag-upload or mag-adopt, ay under din sila sa solo parent. As long as nag-decision sila na mag-aanak sila ng mag-isa, sila lang yung magpapalaki doon sa bata. Walang silang asawa, walang ibang asawa or ex-partner na tumutulong sa kanila na magpalaki ng bata. At yung single parent naman, kung kanina si solo parent, siya lang yung may responsibilidad. Si single parent, merong tinatawag na co-parenting o meron siyang natatanggap na support ang financial. So nakita niyo yung pinagkaiba nila. Si solo niya lang. And then si single parent, pinapalaki niya yung isa or yung anak niya. Pero at the same time, meron siya nakukuha ng support doon sa partner or doon sa tatay ng anak niya. So dyan papasok yung tinatanong ni Raven na yung divorce or separated parents. Kasi diba, meron silang mga binibigay na financial support. Sunod na halipuri ay step or blended family. So, magandang halimbawa dito ay yung family ni Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Diba si Jeneline Mercado, meron siyang anak sa una niyang partner at si Dennis din, meron siyang anak. Tapos ngayon, magkasama sila. At ang tawag sa pamilya nila ay blended family. Same thing din with Annie Aguilar at yung kanyang asawa. Kung mapapansin nyo, pwede sa blended family, pwedeng parehas na tao, meron silang pamilya, or meron na silang anak sa una nilang partner, or pwede yung isa lang, yung merong pamilya na tulad ni Alina, di ba? Meron siyang panganay na anak, kay Jake. Next! Ayan, so, ito naman sa grandparents, ito naman yung mga lumaki, sa lolo at lola. Meron ba dito lumaki sa lolo at lola? Tulad ko pa ni Morgan at si Alden Richards na laki sa lolo at lola? Ano mo sabi mo na laki yung lolo at lola ko? Anong masasabi mo na sa lolo at lola ka rin lumaki? Walang potential. Siyempre po dahil hindi mo naranasan talagang pagmamahal sa sarili. Siyon ka ka sa tao, malayang klase kayo. Naiiyak ka? So, magsinungaling, industry pa naman. Sige na, makinig na. Iwasan, di ba? Sabi kanina, irespeto natin yung mga nagsasalita. Sige, Vince, pagpatuloy. Alam mo kasi, mahirap din po yung grandparent family. Kasi kapag nagkaroon po ng problema, ang mas maganda po ginagawa po ng grandparents po. Habang bata po, pinapakilala po nila yung image po ng yung magulang po kasi ano po sa akin po namatay na po. So yung ganun po, pinapakilala po ng lolo-lola ko po yung itsura po nila. So parang pag lumaki po ako, alam ko po yung tunay na nanay na. Maganda yung kay Vince no, na kahit na namatay na, yung mga magulang niya ay patuloy pa rin siyang pinapakilala or pinapalaki na pinapaalam sa kanya ano yung itsura or pinikwento yung kung ano bang klaseng tao, paano mamahal ng kanyang mga magulang. Next! Kaya so dito
extended family. So, dito sa extended, family tree. Sa extended family, kaya na extended kasi natin, oo, tama. Tama yun, no? Sa extended family, yung, sige, yung drawing sa iba. Sige, share mo para marinig din ng iba. Yung extended family ko, yung may kasamang pinsan o mga lolo-lola, na hindi lang namin sa mga ate yung siya na kasama sa pamilya. Ay, yung family tree, yung parang origin mo o mga ancestors mo po na kasama. Yung family tree kasi, pa-activity lang eh. Yun yung binubuo, ilalagay mo yung lolo-lola, yung family, lahat ng kasama ko sa bahay. Yun yung family. Extended family, not necessarily kailangan na kahit na magkasama kayo sa isang bahay. As long as meron kayong magandang ugnayan na matibay na ugnayan sa isa't isa. So, nalilaway na. So, ito na. So, next, teacher. Ayan, so ka. Ayan, so last, pangalawa sa uli. Same-sex family. Kung kilala nyo or kung alam nyo yung palabas ng mga family, at then yung dalawang mag-asawa, same-sex and tama, nag-upload sila, no, later on, and then, siya nawala, nagagalaw. And then, si Ellen. Kilala niyo si Ellen Beth? Yan. So, kasi part din siya ng same-sex family. And for the last one, ayan, ito yung family for through assisted reproductive techniques. Ayaw parang may parang surgeon na, sige, ito kayo pa, para marinig ng iba. Sige lang. Ang tawag doon ay surrogacy. Yun yung ginawa ni. So, mas kilala, alam niyo yung aficionado? Ay, hindi nyo alam yung aficionado. Yun yung brand ng papaho dito. Tapos, si Joel Cruz yung may ano nun. At yung pamilya ni Joel Cruz ay nagawa or nabuo sa tulong na science or ng science dahil sa tulong ng reproductive technology. Yun yung gumamit siya ng surrogacy or meron siya, nagkuha siya ng sperm galing sa kanya, tapos nagkaroon siya ng surrogate father. And then, surrogate. So, malinaw ba? Ano yung type niya? Clarification lang po. So, yung form to assisted reproductive. Wait lang, sorry kamay. So, yung yan po is para sa all science na. Yan, yung sperm po. Oo, yung Science lang po. anong science? Science. May collection na nangyari siya sa tulong ng science. Kasunod dyan yung, alam niyo yung pinifreeze yung sperm tsaka egg cell, and baka operahan or may sakit. So, tulong po yun. Sa tulong yun ng science. Kanya. Tapos, yung egg, galing dun sa surrogate, in-inject. Sige. Meron silang mga nanay. Yung iba't ibang lahi yung nanay, yung mga anak. Pero ayun nga, nabuo yung pamilya niya sa tulong na. Ayan. So, para ito yung discussion, ano yung So, habang nagdiditin ako ng Video ko pa. pakibasa muna. Tuloy ko na.